Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang magdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang magdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Pagdasal po natin ang biyayang ito, kasama ng iba pa nating mga kahilingan ngayon at ng mga kasama natin sa simbang at pagmimisang ito upang tayo maging marapat, halin at magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang kalusugan ni Pope Francis. Kayo din ni Leon Shekifara, Dr. Baby, Aldona, Sarudo, Lerma, Julie. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalog nawa naming palagyan ng mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gaway aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan, at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin, na makamtan lamang ang gusto'y kahit paalipin. Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahon sisingiling ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin, wala namang nangyayari sa akin, matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kang niyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan, sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong ding siyang magalit, at mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapapahamak ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamtan mong kayamanan, sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo
sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit sa masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikain. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang lagi magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo kay Kristo ay tiyak nagagantimpalaan. Mabuti pa ang isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulagang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapapanauli? Ang alat. Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayon magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naniniwala po ba tayo sa impyerno? Dapat lang, oo. Sapagkat ito ay bahagi ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Naniniwala po ba tayo sa posibilidad
na pwede tayong mapunta ng impyerno? Dapat din oo. Ang tanong ay, siniseryoso po ba natin ang katotohanan ito? Sa dami kasi ng mga taong nagpapakasama na ngayon, parang marami na ang hindi naniniwala sa impyerno. At kung maniwala man, marami na ang nag-iisip kahit pa ang mga sobra ng makasalanan na napaka-remote ng possibility na sila'y mapunta ng impyerno. At habang pinagninilayan ko po ang puntong ito, naisip ko baka may partisipasyon ako dito. Halimbawa yung mga sermon ko. Baka sa mga sinasabi ko, masyado kong na-overemphasize ang langit, ang pagmamahal at awa ng Diyos, at nakakalimutan ko na ang talakhayin o emphasize man lang kahit paminsan-minsan ang impyerno, ang katarungan ng Diyos, at ang kakayanan at karapatan ng Diyos na magparusa ng tao. Baka nakaka-contribute ito sa overall na pag-iisip ngayon ng mga tao na kahit gaano ko kasama, kahit ano ang kasalanan ko, patatawarin at patatawarin ako ng Diyos. Iintindihin at iintindihin ako ng Diyos. Sapagkat makasasama sa atin, pare-pareho ito. Di niyo po ba namamalayan kung minsan kapag may namamatay, ang madalas na komento ay, saan man siya naroroon, masaya na siya. At ito kung minsan ay sinasabi rin sa mga namatay na alam mo namang hindi talaga nagpakabuting tao. Kung minsan nga sinasabi rin ito kahit sa mga nagpakamatay. Hindi po tayo nang huhusga dito. Ang punto ko lang, bakit masyado tayong napakasigurado na nasa langit na talaga ang tao? Tama namang mapagmahal ang Diyos. Tama namang wala nang mas bubuti pa sa Diyos. Tama namang nag-uumapaw ang awa ng Diyos. But I don't think dapat itong abusuhin ng tao. And I don't think dapat ang tao ay mabuhay nang hindi obviously tinatanggap ito. Sapagkat kung tatanggapin talaga natin totohanan ang awa at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, hindi po pwedeng walang mabago sa ating pamumuhay. Tama namang napakamapagmahal ng Diyos, pero hindi lahat ay pwede sa Kanya. Kaya nga may mga utos siya, di ba? Kahit napakabuti niya, may pinagbabawal siya. Mayroong ine-expect ang Diyos sa atin talaga. At baka po hindi nyo alam or nakalimutan nyo lang, sa banal na kasulatan, ang may pinakamaraming turo tungkol sa impyerno ay hindi si Moises, hindi ang mga propeta, ni hindi si San Pedro, ni hindi si San Pablo. Alam niyo kung sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. And mind you, mas maraming turo at pagbabanggit na ginawa si Kristo tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Sana tayo mapag-isip nito kung bakit ganito. Marahil naisip ng Panginoong Diyos na kung sino lang o basta-basta lang na kung tao lamang ang magtuturo tungkol sa impyerno, baka hindi tayo makinig eh. Baka sabihin natin, ito yan. Nananakot lang yan. Walang basehan sa katotohanan yan. Ang nagturo, hayang katotohanan, si Kristo mismo. At minarapat niyang mas ituro, mas maraming banggitin, mas i-emphasize ang impyerno kaysa langit para ipahayag sa atin na totoo ito at dapat nating seryosohin ang katotohanan ito. Ang ating Panginoon mismo, ang pinaka-kinikilabutan, natatakot para sa atin kung tayo man ay mapunta ng impyerno. Ang tanong ay, ganun nga po ba ang dating sa atin ito? Si Kristo na nagsabi, si Kristo na nag-emphasize. Siniseryoso ba natin ang usapin tungkol sa impyerno? Ang posibilidad na tayo mapunta ng impyerno? Sige nga, sino sa atin ngayon ang nag-iisip na kung mamamatay tayo ngayon, ito tayo mapunta ng impyerno? At sino sa atin ngayon ang nag-iisip na, mapagmahal ang Diyos kahit di ako nakapangumbisal, kahit di ako makapagsisi, kahit sa huling sandali. Hindi ko naman po wina-water down ang katotohanan na ito, pero wag din natin sanang i-water down ang katotohanan tungkol sa katarungan ng Diyos, tungkol sa impyerno. Unfortunately, maisip man natin ang katotohanan ng impyerno, ayun nga, hindi natin masyadong siniseryoso. Wina-water down natin, pinapalabnaw natin ang katotohanan ito, pinapagaan natin kumbaga. Halimbawa, ginagawa nating biro ang impyerno. Sabihin natin sa impyerno, pag napunta ako, magtitinda ako ng ice candy, sigurado. Boom, yung negosyo. Tinda ako ng yelo. Tinda ako ng flashlight kasi madilim daw dun eh. Sige, gawin pa nating biro. Pagaanin pa natin ang katotohanan ng impyerno.
Kung minsan naman, nandyan yung hindi makatarungang pagkumpara natin ng ating mga pangit na karanasan sa impyerno. Mala-impyerno yung karanasan ko eh. Nakakatakot. Karumal-dumal yung nakita ko. Naku, hindi mo na naising mapunta ka roon sa pinuntahan ko. Hindi mo na naising maranasan mo yung naranasan ko dyan sa pwede na asawa ko na yan. Binubugbog ako. Hindi naman po natin walang halaga yung mga pangit na karanasan na yan, lalo na yung mga sumira sa buhay ng tao. Pero isipin po ninyo, kahit ang mga pinakapangit, pinakanakatatakot, pinakakarumal-dumal na mga karanasan ng tao, may grasya pa rin ng Diyos dyan eh. Kaya nga, may mga martirang simbahan. Sa panahong pinag-uusig ang simbahan, na po pwede natin sabing mala-impyernong karanasan, may lumilitaw na mga martir ng simbahan. May grasya pa rin eh. May saving factor pa rin eh. World War, meron tayong Maximilian Kolbe, meron tayong Anne Frank. So hindi just na iugnay natin yung ating mga pinakapangit na karanasan sa impyerno. Sapagkat kung madadigest lang talaga natin ang ibig sabihin ng impyerno, ang katotohanan ng impyerno, kung ano ang mararanasan o naranasan ng mga kaluluwa sa impyerno, nako, sinisigurado ko po sa inyo, kung ano man yung pinakapangit na nating karanasan, mas gugustuhin po natin yan. Huwag lang tayo mapunta ng impyerno. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang paglalarawan mismo. Ito yung isa lamang sa marami niyang paglalarawan tungkol sa impyerno. Paglalarawan mismo ng ating Panginoon sa impyerno. Na mas mainam pa raw na sabitan tayo ng gilingang bato sa leg at tapon sa dagat kaysa makapunta dito. Na doon daw ay hindi mamamatay ang mga uod na kakain sa atin at apoy na susunog sa atin. Kaya mas nanaisin pa raw natin. Nagaano man kahalaga ang kamay natin, ay putulin na natin. Nagaano man kahalaga ang isang mata natin, ay dukwitin na natin. Nagaano man kahalaga ang isang paa natin, ay putulin na natin. Kaysa buong katawan natin ang mapunta ng impyerno. Kaysa buo tayong sunugin. Kaysa buo tayong unurin. Kung sana ay may katapusan eh. Hindi eh. Wala eh. Kaya nga hindi mamamatay yung apoy. Kasi hindi mamamatay ang ating katawan na patuloy forever na susunugin. Kaya nga hindi mawawala ang uod eh. Alam mo naman natin, habang may katawan na kinakain ng uod, may uod. Hindi mawawala, hindi mamamatay ang ating katawan. Forever tayong uudin sa impyerno. Ganun katindi. Ang impyerno. Pero, wait lang. Pakatandaan po natin, ito'y paglalarawan lang. An experience will tell us, kapag tayo naglalarawan, mas matindi sa ating paglalarawan, yung realidad na ating inilalarawan. So sa mga paglalarawan ni Kristo tungkol sa impyerno, mahindik man tayo, wala ito sa kalingkingan ng realidad ng impyerno. Simplihan na lang natin, ang langit ay the best sa lahat ng best. So ang impyerno, ang worst sa lahat ng worst. Sapagkat ang impyerno basically ay kawalan ng grasya ng Diyos. Totally. Walang Diyos. O diba? Hindi pa rin matindi ang dating sa atin na yan. Bakit? Kasi hindi pa naman natin naranasan yung totally mawala tayo sa grasya ng Diyos. Nasa sinapupunan pa lamang tayo, nasa grasya na tayo ng Diyos. Hanggang ngayon, nasa grasya tayo ng Diyos. Pero, sabi nga nung isang iniidolo ng iba sa inyo na hindi daw takot mapunta ng impyerno, yung dialogue niya na, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. And my take is this, huwag nating naisin na mapunta ng impyerno. Sapagkat kung magsisink in lang talaga sa atin ang katotohanan ng impyerno, ang paghihirap ng mga mapupunta ng impyerno, sinisigurado ko po sa inyo, hindi natin ito i-wish kahit sa pinakamasamang tao o pinakakinainis sa nating tao. Kaya sana mga kapatid, let us take this seriously. Kung paanong ang langit ay tinitake natin seriously. Tandaan po natin na kung paanong gusto ng demonyo na iniisip natin hindi siya nag-exist, kayo din naman, equally, and even more than this. Gustong-gusto ng diablo na iniisip natin walang impyerno, o kung isipin man natin, ay iniisip natin na sa kabila ng mga maraming kasalanan natin at hindi natin pagkapakabuti, remote yung possibility na mapunta tayo ng impyerno. Huwag ganun. Tandaan natin na sa huli ang pag-isisi. Buti sana kung may katapusan ng pag-isisi sa impyerno, wala eh. Forever, walang hanggang pag-isisi. And so, let us take this seriously bago maging huli. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringkin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samu ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa pagkakatawang tao mo at pagkasakripisyo mo, pag-aalay mo ng buhay mo para mabuksan para sa akin ang kalangitan, para magkaroon ako ng kwarto sa langit, hindi pa man. Sana'y mapahalagahan ko ito, na ako'y sinagip mo na ako'y iniligtas mo na. Huwag ko nawang balikhan ang umaalipin sa aking kasalanan. Pahalagahan ko nawa ang mga mabuting ginawa mo at ginagawa mo, lalong-lalo na ang pagliligtas mo sa kaluluwa ko, sa katawan ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na mabuhay bilang isang ligtas ng talaga. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pa nakikita ng mga mata, inarinig ng mga tenga, inaiisip ng ating isipan ang inihanda ng Diyos para sa atin sa kalangitan. Para sa mga nagmamahal sa Kanya, para sa mga nagpapahalaga sa kaligtasang binigay niya, para sa mga sumusunod sa Kanya. At kaya gusto ring makapiling siya kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng
ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, inihiling naming naway mapakinabangan ng aming niyahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga panal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo pong aming pananampalataya, wag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapala ng nahapis ang Diyos ang siyang nalim. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Right now, nasa second chapel po tayo ng ating paggawain. Tinutulungan po natin ang isang munting papayanan para makapagpagawa sila ng bahay dalanginan. Ito pong tinutulungan natin ay yung mga taong mahihirapan na makapagpagawa kung sila lang. Kaya salamat po sa tulong po ninyo.
kayo po nakasama namin dito at kasama namin sa pamamagitan ng online broadcast of this Mass. Salamat po. Yung tulong din po ninyo ang unti-unti nating iniipon para mai-improve natin ang ating patio. So yung patio po natin, i-improve natin. Pero yung mga bato naman pong makukuha diyan na aalisin ay ilalagay natin sa mga surroundings ng chapel na mga pinapagawa natin. Salamat po, maraming pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.